Matapos ang hiwalayan nila ng fianceng si Dominic Roque, muling naungkat ng mga netizen ang TikTok video ni Kapuso star Bea Alonzo kasama si Cheska Fausto. Ginawa nila ito noong November 11, 2023 habang nasa taping sila ng Love Before Sunrise. Nagtanong si Bea kung nasa tamang tao ba siya. Ang sagot sa kanya ay sorry, tatandang single. Nang mga sandaling ito ay sila pa ni Dominic kaya nagsorry si Cheska dahil hindi raw ito totoo. At ngayong hiwalay na ang dalawa, muli itong binalikan ng mga netizen. Mukhang nagkatotoo raw ang sagot sa kanya at baka ito nga raw ang kapalaran ng Kapuso star. Kinumpirma ni HS King of Talk Boy Abunda na talagang hiwalay na ang dalawa. Samantala binasag na ng kapatid ni Dominic Roque ang kanyang katahimikan tungkol sa pinag-usapang cryptic post niya na ini-interpret ng mga netizen na wolf in sheep clothing at ikinokonekta sa ex-girlfriend ng kapatid na si Bea Alonzo. Sabi niya sa kanyang Instagram story, hindi raw si Ate Bea ang pinatututsadahan niya. Ito raw ay work-related at hindi niya akalaing mauugnay ng mga netizen sa issue ng kanyang kapatid at ang ex nito. Samantala ang hindi pa nagpapaliwanag ay ang cryptic post naman sa threads ng road manager ni Bea na si Nena Ferrer na shinare naman ng makeup artist niya tungkol sa isang manipulative sad boy na ini-interpret naman ng mga netizen na parinig daw kay Dominic. Kahit na iniintriga o binanata ng mga masasakit na salita, pintas o panghuhusga ang kanyang ex-girlfriend na si Bea Alonzo at tila pumapabor pa sa panig niya. Kapakanan pa rin nito ang iniisip ni Dominic matapos niyang kausapin ang basher na huwag itong i-bash dahil sa kanilang hiwalayan. Sa kanyang Facebook Reels ay ibinahagi ni Dominic ang ilang clips nila ni Bea together noong October 21. Pinuputakti ng mga basher si Bea dahil nakakailang failed relationship na raw siya at baka sa kanya raw ang may problema. Nadagdagan pa ito ng mag-cryptic post ang kapatid ni Dominic ng isang larawan kung saan makikita ang isang wolf o lobong may nakapatong na sheep o tupa sa kanya. Sa interpretasyon ng mga netizen, ang ibig sabihin daw nito ay wolf in sheep clothing. Ang ibig sabihin ng idiomatikong pahayag na ito, isang taong nagtatago sa imaheng maamo o mabait subalit masama o mabangis pala ito sa totoo. Umani naman ang pagtatanggol ni Dominic kay Bea ng positibong reaksyon at komento mula sa mga netizen. Samantala usap-usapan naman ang expose ni Christopher Min sa umano'y natuklasang condo unit na tinitirhan ni Dominic na nakapangalan daw sa isang politiko. Gaano nga ba katotoo ang natuklasan daw ng kampo ni Bea Alonzo na ang condominium unit na tinutuluyan ng fiancé na si Dominic Roque ay pagmamay-ari daw ng isang kontrobersyal na politiko? Take note, politiko ang term ni Christie na nangangahulugan daw na lalaki ito. Pinaimbestigahan daw ng pamilya ni Bea kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic dahil daw nakakaya nitong tumira sa isang super pangmayamang condo unit. Bukod dito, lumabas din ang mga haka-haka raw na baka usaping pera ang pinag-uugatan ng paghihiwalay ng dalawa. Nakarating daw sa kanilang kaalaman na bagamat sinasabing hati o share sila sa gastos sa mga trip nila abroad, hindi raw totoo iyon dahil si Bea raw ang nagbubuk ng kanilang trip. Samantala wala pang tugon, reaksyon o pahayag ang kampo ni Bea at Dominic kaugnay nito. Eto namang mga grupo naman, kampo naman ni Bea Alonzo, marami pong mga patutsadahan na lumalabas ngayon. Kasi meron yung hustler, nakalagay, hustler, online post yan. Tapos, sino nga kaya ang pinatatamaan ng salitang hustler? Ikaw, no unang tingin mo, unang dinig mo, Romel? Siyempre, babase tayo sa sitwasyon. Lagi naman, di ba, tayo yung mga nakikinig at sumusubaybay sa kwento. Babalansin natin kung kanino nang galing at kung sino ngayon ang paksa ng usapin. Siyempre, ang alam natin, pasok agad sa isip ko, si Dominic.
Kasi siya naman, ang connected kay Bea at saka, sa mga malalapit kay Bea. Saka sino man po na magsalita ngayon sa magkabilang panig, mamimili na lang po tayo talaga ng teksto. Pero alam na natin kung sino ang pinatatamaan. At ngayon, sa FB page niya, may inilabas si Dominic Roque. Ang sabi niya, Bea is a beautiful person inside and out. No hate, no bashing, no negative things, please. Sabi. Diba? Okay, bago natin walisin ang bakuran ng iba, tingnan muna natin ang bakuran ninyo. Diba? Di ba't meron din nag-post, kapatid mo pa nga, diba? Na may mga tao na nagpapanggap na tupa, pero pagka iyong inalam ang tunay na ugali, ay iba pala. Di ba? Parang ganon. Tapos yan, pag-post na yan. In sheep's clothing. Di ba? At sinagot agad-agad dyan kasi lumabas na nga ang intriga na patama daw ito kay parang kay Bea. Sinagot naman ito kagad doon nag-post na tungkol daw po ito sa kanyang work. Wala daw po siyang kay Ate Bea. Wala daw po siyang doon. Sinagot niya na sabi niya, tungkol po ito sa aking work. Kang post po ito. Ganito lang, simple lang kung ako ay marunong sa pagpo-post, sayang lang po, wala ako talagang social media account na kahit isasagot ko lang dun sa kapatid ni Dominic kung yun ang kanyang linya ng katwiran. Anong pakialam ng publiko sa trabaho mo? Bakit kailangan mong isa-publiko kung ano man ang problema mo sa work mo? At bakit itiniming mo pa, itinaon mo pa kung kailan nagkakaroon ng sigalutan sa pagitan ng kapatid mo at ni Bea Alonso? Yun lang. Diba? Tapos sabi niya, Bea is a beautiful person inside and out. No hate, no bashing, no negative things, please. Nakikiusap si Dominic. Magandang magandang atake. Magandang atake ito sa totoo lang. Maginoo. Di ba? Maginoo. Humihingi ng apila sa publiko na huwag birahin ang kanyang ex-girlfriend. Huwag sabihin ang masasakit na salita. Napakagandang atake. Kapuri-puri si Dominic Roque sa kanyang sinabing ito. Kaya lamang, bantayan mo rin ang bakuran ninyo bago mo walisin at bantayan ang bakuran ng iba. Ganun lang yun, di ba? Oo, ganun lang. Kasimple. Di ba? Willing to wait na kasi hodang magkanda, tahi-tahi na ang mga daliri ng mga mananahi. Ang politiko ay si Chuchu daw o si Chuchu. Kayo naman, porque may alam tayo mga kwento tungkol sa mga politikong ito, sila na agad-agad. Di ba? Sila na agad-agad, dilitada. Ayun na. Ayan, at sabi ni Boy Sikaragay, thank you raw. Yung pagrespeto kasi hindi natin nalilimutan para sa mga CFMers at sa ating mga kababayan. At kahit po sa mga bashers, welcome po kayo dito. Lagi naming sinasabi, ang programa pong ito ay dinisenyo, hindi lang para sa mga CFMers, pati po sa inyo. Ayan. Pati mga kabat sa bowling ni Abel, nagtatanong kung sino yung politiko. Mamaya pa pag-uusapan po natin tungkol dito sa politikong ito. Okay, pak ang make-up for today namin ni Iram Lia. Uy, wala si Romel, ako lang nagkula-kulang itong make-up. Oo. After ng reunion kagabi, ang hula ko si Chuchu. Bakit ang daming Eto sa totoo lang, nagtataka po ako. Ang telepono ko mula po nung umere ang SNN kahapon na pagkataas-taas po ng views, hindi na nawala yung hula nila kung sino yung politiko na ito. Kabata-bata. Pero bakit siya ang pinatutungkulan? Diba? Beking duck ba yung batang yon? Ay, diba? Teka naman. Oo. Talaga. Nako, si Paulo Ubalde. Hindi siya. Sorry. Si Toby Morabe. Si Toby Morabe, yun din ang sinabi ngayon. Alam mo, kabata naman ito. Grabe naman, di ba? Saan po ba siya galing? Luzon, Visayas, Mindanao. Paulo Balde, galing ka sa Holy Land. Huwag mo na kami ipitin ni Romel.